5 mindset shift from employee to entrepreneur. Matagal ka ng empleyado at nangangarap kang makapag-umpisa ng negosyo. Kaya hanap ka ng video tutorial sa internet kung paano ba makakapag-start ng isang negosyo. Sa video na to, malalaman mo na hindi pala tutorial video na kung paano makakapagsimula ng negosyo ang kailangan mo. Sa mga hindi pa nga pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Ruben de la Vega na meron ng 4 years experience sa pagnenegosyo at ngayon ay isa ng business content creator. Huwag na natin patagalin, pag-usapan na kaagad natin yung 5 mindset shift from employee to entrepreneur. At ang isang mindset shift from employee to entrepreneur ay ang taking responsibility. Habang tayo ay empleyado sa ating organization, nakafocus tayo sa trabahong ginagawa natin. Halos perfect na nga natin yung ginagawa natin sa trabaho natin araw-araw. Pag dumarating yung mga pagkakamali sa organization o sa trabahong ginagawa natin na hindi naman tayo ang may kagagawa, madalas isinisisi natin o bine-blame natin yung mga pagkakamali sa ibang tao gaya ng supervisor, management at basta lagi tayo naghahanap ng mga masisisi sa trabaho natin pag merong hindi magandang nangyayari. Kung papasukin natin ang mundo ng pagiging entrepreneur, kabaliktaran yan sa dapat mong gawin. Ang isang entrepreneur ay taking responsibility. Ito yung kahit maganda o masama ang mangyari, iti-take natin yung responsibility na tayo ang may kagagawa nun. Wala tayong ibang sisisihin sa negosyo natin kung merong mangyaring masama dito, kundi ang ating mga sarili lamang. Ibang-iba ito habang empleyado tayo na lagi nating sinisisi ang management. Pagdating sa pagiging entrepreneur, wala tayong ibang sisisihin, kundi sarili lang natin dahil tayo ang nagpapatakbo ng ating negosyo. Okay, next. Ang isang mindset shift from employee to entrepreneur ay ang risk-taking. Masarap pag empleyado lalo't stable ang ating monthly income sa ating trabaho. Lagi na lang natin hihintayin ng kinsenas at katapusan ng buwan, makukuha na natin ating sweldo at ito ay stable na buhay. Hindi kagaya ng pagiging isang entrepreneur. Ang pagiging isang entrepreneur ay risk-taking. Sa pag-uumpisa mo ng negosyo, hindi ka makakasigurado kung yung kinsenas o katapusan ng buwan ay meron kang kikitain. Minsan may mga buwan na lugi pa nga tayo, kaya wala tayong suswelduhin ng kinsenas at katapusan. Walang stable na income ang isang entrepreneur. Hindi gaya nung ikaw ay empleyado na meron kang stable na salary. Ibahin mo ang pagiging entrepreneur dahil dito ay risk-taking talaga. Hindi ka makakasigurado kung may kikitain ka ba this month o wala. Hindi naman laging walang kikitain. May mga buwan din namang malakas pero hindi tayo pwedeng masanay na laging malakas. May mga buwan din na hihina ang ating benta pag ikaw ay isang entrepreneur. Yan ang isa sa mindset shift na kailangan mong tanggapin pag ikaw ay pumasok sa buhay ng pagiging isang entrepreneur. Okay, next. Ang isang mindset shift from employee to entrepreneur ay ang taking initiative. Habang employee ka, kabisado mo na yung trabaho mo. At pag natapos mo na yung trabaho mo, wala ka nang gagawin. Pag wala ka nang gagawin, syempre, oras na to ng pahinga para sa'yo kasi wala ka ng trabaho. Natapos mo na lahat ng trabaho mo. Kaya pwede ka lang maupo at walang gawin. Ibahin mo sa pagiging entrepreneur. Kahit alam mong natapos mo na yung trabaho mo, mag-iisip ka pa ng mga iba mong pwedeng gawin para makaambag sa binubuo mong negosyo. Hindi po pwede yun na lumilipas yung oras na wala ka man lang ginagawa. Pag ikaw ay entrepreneur, lagi mong susulitin yung mga oras na meron ka para mapalakas yung iyong negosyo. Ang mahirap kasi pag galing kang employee to entrepreneur, nasanay tayo ng nagfa-follow lang tayo ng orders from our management and from our supervisor. Hanggat wala nag-i-instruct sa atin kung ano ang gagawin natin, ay wala tayong gagawin. Ibahin natin yan pag naging entrepreneur ka na. Pag naging entrepreneur ka, hindi nauubos ang trabaho. Kaya kailangan mong laging mag-take initiative kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin na makakaambag dyan sa negosyong binubuo mo. Kaya ikaw kung nasanay ka na nagtitake ka lagi ng orders, ibahin mo na yung ganyang diskarte pag ikaw ay naging isa ng entrepreneur. Okay, next. Ang isang mindset shift from employee to entrepreneur ay ang flexible hours. Pag ikaw ay isang empleyado, nasanay ka na, timing ka, hihintay mo yung coffee break, mag-lunch break ka, hapon na coffee break, and then
punch out na, uwi na kagad. Kung magkakaroon man ng konting overtime ay ayaw natin to at naiinis tayo dahil sanay tayo sa 8 to 5 lang na trabaho. Kung re-requestan tayo ng boss natin ng kahit isang oras na working hours ay hindi tayo natutuwa dito dahil nakafix na sa ating oras ang ating working hours na 8 to 5 lamang. Yan ang kailangan nating ibahit pag tayo ay naging entrepreneur. Ang pagiging entrepreneur ay merong flexible working hours. Ito yung wala tayong 8 a.m. to 5 p.m. na oras ng pagtatrabaho. Hindi tumitigil ang entrepreneur sa pag-iisip kung paano ba niya mapapaganda ang kanyang itinayong negosyo. Yung tipong paggising mo sa umaga, negosyo na kagad ang iniisip mo at bago matulog sa gabi, habang nakapigit ang iyong mga mata, iniisip mo pa rin yung negosyo mo. Kaya kung pinaplano mong maging entrepreneur, ngayon pa lang, kailangan mo nang tanggapin sa sarili mo na ang trabaho ng isang entrepreneur ay hindi natatapos. Okay, next. Ang isang mindset shift from employee to entrepreneur ay ang multiple income streams. Bilang employee, meron kang fixed monthly income o single income stream. Nangangarap ka maging entrepreneur kasi hindi mo kagaya yung mga employee sa isang kumpanya na merong malalaking sweldo. Ito yung mga tao na nakapagtapos ng matataas na degree sa buhay. Dito sa atin, para makapagtapos ka ng mataas na degree, ay kinakailangan mo rin ng madaming pera pang tustos sa edukasyon para makatapos ka ng isang magandang kurso. At maraming employee na alam natin na kumikita ng 100,000 pataas. At itong video na to ay para sa mga Pilipino na employee na nangangarap na makakuha ng magandang income pero hindi nila kayang makakuha ng high-paying job dahil hindi naman sila tapos ng isang magandang kurso. Kaya nasa sitwasyon ka ngayon na nangangarap ka na magkaroon din ng malaking income in the future sa pamamagitan ng pagiging entrepreneur. Sa pagiging entrepreneur, magkakaroon ka ng multiple income streams lamang kung dadami ang iyong network lamang sa pagtagal-tagal mo sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi mo ito makukuha basta-basta sa pag-uumpisa lamang. Kaya tatandaan mo, yung multiple income stream na nasa isip mo sa pagiging entrepreneur ay magagawa mo lamang kung tatagal ka sa buhay ng pagiging isang entrepreneur. Ginagawa natin yung gatong mga videos para makatulong sa mga nangangarap na makapag-umpisa ng kanilang negosyo. Ang kalaban natin dito ay yung takot na makapag-umpisa ng kanilang mga negosyo kasi wala silang idea kung ano ba dapat ang kanilang mindset sa pag-uumpisa ng isang negosyo. Naniniwala ako na kaya mo naman makapag-umpisa ng negosyo basta pangarapin mo na kaya mo at magagawa mo. Kung pinanghihinaan ka ng loob na mag-umpisa ng iyong negosyo, sa buhay entrepreneur kailangan malakas ang loob mo. Hindi po pwedeng nahihiya ka, hindi pwedeng mahihiyain ka. Ang kailangan dito, lakasan mo ang loob mo para magawa mo yung mga gusto mo. Basta pangarapin mo lang maging entrepreneur, makakaya mo yan. Kung umabot ka nga pala sa dulo ng video na to, salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo naman, please hit the like button at mag-comment ka na din sa video na to. Muli, lagi nating tatandaan na ang pagnenegosyo, hindi yan pabilisan, patagalan niyang umayaw at magsawa. At ang mainip, talo.